Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. God has been my Father, my Savior and my friend. His love was... Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po ang Panginoon na ating programa sa ating Daily Words of Encouragement, at muli tayong matuto ng salita ng Diyos at makakita ng mga words of encouragement upang tayo po ay maging matibay sa ating pong buhay Kristiyano. Bilang isang anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat muli sa pag-iingat niyo sa maghapon. Hanggang sa oras na ito, muli niyo po kaming bigyan ng pangunawa. Holy Spirit of God, guide us in all truth on the message of the Word of God that we are going to hear tonight. At kayo po ang maluwalhati at maitaas, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pamilya. Kailangan ka po namin. Patawad sa aming kasalanan at pagkukulang. In Jesus' name I pray. Amen. Sa ating text po ay dito sa Mark chapter 7, verses 24 hanggang 30. Sabi ng Bible, "And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it, but he could not be hid." Sabi sa verse 25, "For a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him, and came and fell at his feet. And the woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter." So, ito pong woman na ito, pinag-uusapan niya ang ating Panginoon, upang sa ganon ay mag-cast out yung devil na nasa kanyang anak na babae. 27, "But Jesus said unto her, Let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. And she answered and said unto him, Yes, Lord, yea, the dogs under the table eat of the children's crumb. And he said unto her, For this saying, Go thy way, the devil is gone out of thy daughter." Yan po ang pamagat natin. The devil is gone out. Alright, so napakagandang kwento po ito. Alam niyo po ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Every time na meron po tayong daily words of encouragement, nais ko pong sabihin na ito po ay makakatulong sa ating pong buhay Kristiyano bilang anak ng Diyos. Yan ang una. Pangalawa, makakatulong din po ito sa ating pong pamilya. It's all about for our family and being a child of God. Alright, so tignan po natin ang mga salitang ginamit po dito. Yung unclean po dyan,
Sapagkat itong woman na ito, meron po siyang anak na merong unclean spirit, ano ho, sabi sa verse 25. So, akatartos sa Greek, ano ho, ibig sabihin demonic, not cleanse. Ano ho, merong sumapi na demonic sa kanya. Alright? So, yung bisot naman po dito, erotao sa Greek po ay ang ibig sabihin request, at nag-pray siya sa ating Panginoon. Nag-request po siya na i-cast out yung unclean spirit sa kanya, or sabi sa verse 29, the devil. Ano ho? So, gone out naman po ay exerchomai sa Greek, depart or get out. Ano ho? Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, una pong number 1, a certain woman whose young daughter had an unclean spirit, sabi ng Biblia. At alam nyo po, maraming beses po sa Biblia, pag timukoy po sa unclean spirit, ano ho, ay about sa sinapian. Alright? So, pagsasapi. And parang yung sinapian ng legion, di ba, na nakiusap din sa Panginoon na tanggalin yung unclean spirit sa kanya. May devil po, devil possessed. Alright? And then, sabi niya sa Panginoon, ay kung maaari, nakiusap nga yung mga demon possessed Okay, o yung mga devils na humapi sa kanya, pwedeng pumunta sila sa mga swine, sabi ng Bible. At ang Panginoon, pinahintulutan po silang makalipat. Parang ganun din po ito. So, yung unclean spirit na ito, ay most of the time in the Bible, ay mga devil possessed po ito. Okay? Kaya nga po, yung devil possessed na yan, sabi ko dito, having an unclean spirit in your body is living miserably. Alright? It makes life hard to live. So, nagpapahirap po yan Kaya nga, yung isa po doon sa Bible, yung sinapian po ng legion di ba? So, akalain nyo po yun, kung sinapian ng legion. Okay? About 2,000 po yun, sabi nila. Oo. So, 2,000 sabi ng Biblia Pero akalain mo, noong nakita niya ang Panginoon, nag-run siya, tumakbo siya sa Panginoon, at hindi po siya napigilan ng 2,000 na devil spirit, yung demon, yung devil spirit, di ba? Kundi nakiusap siya sa Panginoon, nag-worship pa siya, mga kapatid. Nag-worship pa siya. Kaya nga po, hindi po umubra yung unclean spirit, devil spirit sa kanya, sa kanyang pag-worship sa Diyos Alright? So, tumayo siya. Katulad din po itong babaeng ito ay talagang nagpinahirapan po siya ng mga unclean spirit, devil spirit, and it makes life hard. At yan po yung buhay ng mga unbeliever, sa totoo lang. Kasi po ang isang believer sa Panginoon na indwelled sa kanya ang Holy Spirit of God, hindi na po makakasapi ang isang evil spirit sa merong Holy Spirit. Parang po yan Kung yung baso, punong-puno ng tubig yan, hindi mo na pwedeng kargahan. Bakit? Puno na So, kung wala pong tubig yan, pwedeng kargahan, di ba? So, mapupuno po yun. Ganon din po ang ating buhay. Kung tayo po ay indwelled by the Holy Spirit, wala ng unclean or devil spirit na pwedeng pumasok sa tao. Pero ang sinasapihan lang po ay yung walang Holy Spirit na naninirahan sa kanya. In other words, hindi pa siya ligtas, hindi pa niya tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang isang hindi anak ng Diyos, bilang unbeliever, namumuhay po sila sa impluensya ng mundong ito at nagiging unclean ang buhay nila sa pamamagitan po ng kasalanan, pagpatay, korupsyon, bisyo, imoralidad, at iba-iba pang mga kasalanan sa lupang ito di ba? So, yung po yung nagpapahirap sa buhay ng tao, namumuhay sa unclean spirit. So, kung ihalin tulad po natin ngayon, yung mundo, dahil unsaved, ay kung anong impluensya ng mundo, tanggap lang po siya ng tanggap di ba? So, kung ang mundo ay prideful, di ba? So, ganun din po ang attitude niya. Kung mainggitin siya, jealous, ganun din, di ba? At kung hindi siya, hindi sapat yung asawa niya, maghahanap pa siya ng ibang asawa. Alright? Why? Because ganun po ang mundo na
ginagawang unclean yung buhay natin. So, dinugdumihan po ng buhay. And I say that that makes a life hard, and living a miserable life. Katulad kaya nga nakiusap po ang babaeng ito para sasabihin niya, Panginoon, alisin mo po ito. Kaya bilang isang tatay po o magulang sa ating pamilya, kung ayaw po natin yung ating mga anak maimpluwensyahan ng maduming bagay ng sanlibutan, kinakailangan pong bakuran po natin sila ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos na natututunan natin sa church, even dito sa Daily Words of Encouragement. Bakuran mo sila na ang salita ng Diyos upang hindi po makapasok ang unclean influence sa ating tahanan. Akalain mo, wag tayong papayag na yung mga anak natin na papaluin ka rin, di ba? Pag pinalo mo, papalo na rin sila. Pagka tinitigan mo ng matalim, talagang matalim din ang titig nila. Kung gusto nilang magpabili, talagang para mabilhan mo, iiyak-iyak yan, hindi titigil yan, At nakakita sa classmate niya ng magandang cellphone, gusto niya rin, tablet, So, wag po tayo papayag, na yung pangit na ugali ang siyang mag-impluwensya sa ating pong anak. Bakuran po natin ng salita ng Diyos na sila po ay makontento anong meron tayo, matuto silang manalangin sa Diyos, matuto silang magrespeto sa magulang, sumunod sa magulang, di ba? Matuto po silang gumalang, sa mga magulang. Why? Because they are protected or they are walled by the Word of God. Hindi agad-agad nakakapasok ang masamang bagay ng sanlibutan sa ating pong pamilya. Huwag magkaroon ng third party liability ang ating pamilya. Unclean po yan So, kaya nga po, yan ang nagpapahirap. Kaya alam nyo, ang pangalawa po, itong nanay na ito, she besought, him, that he would cast forth the devil out of her daughter. So, nakiusap sa Panginoon, dapat capital po pala. So, nakiusap po siya sa Panginoon, him dyan, na i-cast out niya yung devil sa kanya. Bakit? Yun ang nagpapahirap yun ang unclean spirit Kaya nga, sabi ko dyan, her mother understand the condition of her daughter, and she knows that only Jesus can be able to cast out the devil out from her. So, aalis. Alam niyo po ba, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos po ay hinalin tulad po yan sa tubig. Bakit? Tingnan niyo po pagka meron tayong dirty hands. Siyempre, naghuhugas po tayo, di ba? Ng tubig, sa flowing water. So, pagka nalinis, maayos na. Alright? Ganon din po ang gagawin ng Panginoon, katulad ng buhay ni Zacchaeus, mga kapatid, na siya po ay tax collector, doble-doble ang singil niya, pero nung nakilala niya ang Panginoon, naligtas siya na bago ang buhay niya, sabi ni Zacchaeus, ibabalik ko sino man ang nakuhanan ko ng maling pamamaraan, fourfold. Akalain niyo po yan yung pagbabagong yan. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Yung ugali ng ating anak na sila po ay disrespectful, disobedient, sila ay tamad, sila po ay panay cellphone, hindi na sila nakakapagwalis, nakakapagdilig, hindi na sila nakakatulong sa gawaing bahay sapagkat lagi silang nagse-cellphone, lagi po silang nai-impluwensyahan ng cellphone, ng YouTube, ng Facebook sa mga hindi magandang pinapanood po nila. Pero alam nyo, kayang linisin ng Panginoon yan sa kanila. Basta ipanalangin natin yung ating mga anak, ipanalangin po natin sila na mabago ang kanilang buhay, iligtas ng Diyos sa mas maagang panahon at baguhin ng Diyos ang kanilang buhay. Kaya nga po, para mapalitan yung mga unclean influences na yan, ay palitan po natin ng mga bagay spiritual. Turuan natin sila ng ways of God. Anak, kailangan mong mag-pray pag nagising ka. Anak, kailangan mong magbasa ng Biblia. Meron tayong devotion. Turuan mo silang manalangin. Naririnig ka nilang nananalangin para sa kanila. Ipanalangin mo, Panginoon, ang anak kong ito, papasok sa school, ingatan niyo sila, mag-concentrate sila, matuto sila, protektahan niyo po sila, Panginoon.
Huwag silang makipag-away sa school. Alam niyo, pag naririnig po nila yan sa inyo sa ating mga magulang, ay may impact po yan sa buhay po nila. At yung unclean spirit, aalis po sa kanila. Ipag-pray mo, Panginoon, masyadong cellphone itong anak ko, disobedience itong anak ko, Panginoon, matigas ang ulo nitong anak ko, Panginoon, naway makinig siya at sumunod siya at gawin niya, tumulong siya, maging masipag siya. Oho, pag naririnig po yan sa inyo, talagang may maganda pong gagawin ng Panginoon. At kahit yung anak na yan ay marirealize niya na hindi dapat ganito, kundi sa ways of God. Di ba? Panghuli po, Jesus gave instruction and the woman obeyed. So alam niyo po, ito po yung pinag-aaralan ko kagabi. Kasi after this po, gagawa na naman po ako ng pangbukas daily words of encouragement. So ito pong sinabi ng Panginoon dito, but Jesus said unto her, let the children first be filled. Pakainin niyo muna, sabi niya. Yung filled po dyan sa dictionary, sa concordance po ay satisfy. Plenty of food, sabi doon. For it is not meet that the children's bed and to cast out into the dogs. Medyo mahirap ko pong unawain po ito kagabi eh. So pakainin mo muna yung bata, tapos yung meat po dyan, yung kukunin by force, to take the children's bread, yung pagkain, and to cast unto the dogs. So, kumbaga para sa akin po ay something, kumbaga hindi related, kumbaga doon sa pag-cast out, di ba? And to cast into the dogs, yung pagkain. Pero sabi sa 28, and she answered and said unto him, yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crab. So, kumbaga, basta may instruction ang Diyos sa kanya, pero yung woman obeyed. So, kumbaga, hindi naman connected yung pagkain sa pagkakasaot, kumbaga di ba? Pero basta nagbigay ng instruction ng Panginoon, pakainin niyo muna. Pwedeng maaari para lumakas siya, di ba? Kasi pag wala na yung restless spirit, yung devil spirit, manghihina siya, pwedeng ganun. So, nagbigay ang instruction ng Diyos, pero yung woman obeyed. Kaya nga sabi ko dyan, when Jesus gives instruction, all we can do is to obey without hesitation because Jesus directs you to His way for your own good. So, anumang instruction ng salita ng Diyos, sumunod lang po tayo. Kahit hindi po natin nauunawaan, parang ito, ikakas out lang naman ng Panginoon, pero pakainin niyo muna. Pwede namang hindi sana pakainin, di ba? So, ikas out na lang. Ang Panginoon, makapangyarihan. Siya na lang ang bahala sa bata. Pero sabi niya, pakainin niyo muna. Sumunod ang nanay. Kahit hindi niya nauunawaan, bakit kayang connection ng pagkain sa pagkakasal? Pero sabi niya, yes, Lord. Ganun po ang magandang ugali po natin. So, when Jesus gave instruction and the woman obeyed. Bilang isang magulang po sa ating tahanan, tayo po ang nangunguna sa pagsunod sa ating Panginoon. Mahirap pasunurin ang ating magulang pagka hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Mahirap po nilang sundin ang sinasabi na hindi nakikita. Mas madali po nilang sundin ang nakikita kaysa sinasabi. Kaya nga po tayo po ang unang-unang sumusunod sa Panginoon. Don't send them to church. Bring them to church. Don't say, nasabihin mo sa kanila, tanggalin mo yung bisyo. So, samantalang yung parents nakikita ang bisyo. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin, anak, ay tumino ka, samantalang yung magulang hindi matino. So, kinakailangan po, tayo muna ang susunod sa instruction. Alright? Meron pa po ba na number 4? Jesus cast out the devil from the woman's daughter. Sabi sa verse 29 hanggang 30. She found the devil, sabi sa 30, gone out. Wala na So I'm saying, sabi ko dyan, Jesus is in control in any situation. Even the devil cannot do anything when Jesus speaks. Di ba? So walang magagawa Kung gusto niyang paalisin niyang evil spirit na yan, walang magagawa po ang devil, ang diablo. Because Jesus is in control. He is in full control of any situation of life. Salamat sa Panginoon sa buhay natin. He is in control what's happening around the world. So, Middle East at even sa ating pamilya, anuman pong kaguluhan dyan, anuman pong sigawan dyan, anuman pong away dyan,
ano man pong misunderstanding dyan, sakit ng ulo ng mga anak, can I tell you ho, the devil can cast out those unclean things in our home. So, tayo lang po ay sumunod sa Diyos, makikita nyo po ang resulta. Church po tayo, ho, mag-church tayo, mga kapatid, mag-pray po tayo, maging faithful po tayo sa Panginoon. At makikita mo ang difference sa gagawin ng Diyos sa iyong patahanan. Tatanggalin niya lahat ng mga unclean influences na yan at papalitan niya ng mga magagandang bagay that can make your family happy, that can make your family satisfied, that can make your family na merong fulfillment. Yung relasyon nyo sa pamilya ninyo, sa asawa, sa anak, nagiging maayos at masaya. Alright, panghuli po, an unclean spirit makes your life hard, but the unlimited God can clean you and change your life. Pangalawa, mother's love is the best for your life. So kasi po yung nanay kanina, pinakiusapan niya ang Panginoon para alisin. Kaya nga po, mother's love is the best for your life. Mga anak, kaya kahit ayaw mo yung sinasabi ng nanay mo, minsan, paulit-ulit, mahalin mo yung nanay mo sapagkat kinakausap ka pa niya. Ang matindi pag hindi ka na kinausap ng nanay mo. Kahit yung tatay mo, pag kinakausap ka pa, kahit nagagalit yan sa'yo, kahit nabuburyo ka or ano man yan, naririndi ka, handaan mo para sa ikakabuti mo. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo sa aming buhay, ang aming naririnig, kayo po ang mag-bless sa aming pamilya, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Sisikapin ko po that our daily words of encouragement every day ay i-connect po natin sa ating tahanan po. Gusto nating makita na merong kaayusan, merong favor ang Diyos sa ating pong pamilya. Alright? So see you in our next episode. God bless us all at good night po.